Hala, hindi mo na mabubuksan ang TikTok. Magsisimula daw sa Amerika at susunod na ang Pilipinas. Totoo ba? TikTok ban sa US, posible bang mangyari dito sa Pilipinas? Videos that will make you wealthy and debt-free. Paano na kung isang araw mawala na ang TikTok, ang app na nagbago ng buhay ng milyong Pilipino? Either this Chinkitan, your pambansang wealth coach, isipin mo na posible bang mangyari to? Na mawala na talaga tuluyan ang TikTok. Isipin mo ang mga negosyo na nagsimula, di ba, mula sa wala, mga influencer na sumikat at maging mga professional na bigyan ng bagong direksyon dahil lang sa TikTok. At ito po ang realidad. Posible pong mangyari mga TikTok users sa Amerika ay mawalan po ng app access kung posible bang mangyayari rin sa ating bansa. Pero bago tayo magsimula, umpisaan po na natin paano nagsimula ang TikTok. Nag-umpisa ito ng 2016, tapos nilaunch po ito ng isang Chinese tech company. Ang pangalan po ay ByteDance or tinatawag na Douyin sa Chinese market. Pagkatapos po niyan, noong 2018 po, inacquire po nila ang tinatawag na Musical.ly. Okay? Ang goal ng Musical.ly is short performing platform na video sa US. Tapos minerge po nila yung kumpanya. At talagang talagang sumikat dahil nga short, engaging ang videos. Sumikat sila sa lip singing, dancing, comedy at mga challenges. Pero noong 2020, ang TikTok po ang pinaka-popular na app na po. As a matter of fact, noong panahon ng pandemic, over 1 billion users po ang nag-download po niyan. At the rest is history. Marami na po mga buhay ang binago ng TikTok. Hindi lang basta app ito. Ito nagbibigay ng daan para magtagumpay ang maraming tao. Umpisahan po natin ang mga kwento ng buhay. Katulad ng isang social media influencer na nagsimula lang sa pagpapatawa, gumagawa ng skit at naging affiliate marketer ngayon, nakapagpatayo na ng Dream Rest House. Yan ay walang iba kundi si Jerome Yee. Alam mo, nagsimula lang yan sa pagpropromote ng isang payong. Yung talagang matibay na payong at bumenta po ng milyon po ang payong at kumita rin po siya ng milyon. Ayan. Nang dahil po dyan, tignan nyo naman. From rags to riches po talaga. Ito noon, pangalawa, mula sa pagbebenta ng kandila, ngayon naging CEO na po ng Brilliant Skill Essential. Yung walang iba kundi si Glenda de la Cruz Victorio. Diba, imagine mo, sa edad ng 15, nagsimula siya magbenta ng charcoal soap. Pagkatapos niyan, kumuha po siya ng Brilliant Skin Essentials. At ginamit po niya ang platform ng TikTok. Nang dahil dyan, ay imagine mo, bumibenta siya ng 20+ million in just one whole day. Grabe, 20+ million. At ito pa, mula sa maliit na negosyante hanggang ngayon, naging milyonary niya. Si James Afante, batang negosyante, nakilala ng unang nagda-live seller sa TikTok noong 2023. Ngayon, latest po, yung live selling session niya sa pagbebenta ng mga gadgets, bumenta po siya ng over 100 million sa loob lang ng ng live selling niya sa isang araw. Grabe. At mga professional, lumakas din ang kredibilidad. Katulad nun Doc Alvin Francisco. Ano siya? Isang doktor. Gumamit po siya ng TikTok upang mas simpleng maunawaan ang mga komplikadong medical terms na paksa. At nang dahil po doon, nakapag-build din po siya ng magandang career. So, makikita po natin ang daming natulungan. And yours truly also benefited from TikTok. Nagpapasalamat talaga ako sa TikTok. Pero ito yung tanong, malaking katanungan. Paano kung bigla na lang mawala ito? Alam mo, sa US, malapit na ipatupad ang batas na maaring mag-ban sa TikTok. Again, this coming January pong pinag-uusapan. At kung mawala ito, ay syempre napakamaraming oportunidad din ang mawawala. Pero syempre, ang tanong, malayo naman yan, Amerika naman yan. Pero ito. Kung nangyari sa Amerika, pwede rin ba mangyari dito? At kung mangyari man yan, di ba, ito ang mangyayari. Negosyong mawawala ng platform. Maraming mga small businesses ang umaasa sa TikTok para i-showcase ang kanilang mga produkto, para makonect ang mga customers. Kung mawawala ito, baka mahirapan po makahanap ng kapalit. Number 2, maraming creator ang mawawala ng boses. Paano yung mga influencers na talagang malaki ang following sa TikTok? Hindi porket malaki ang following sa TikTok, malaki ang following mo sa other social media platforms. Paano na kung mawala na yan, di ba? Mawala na sila ng kita. Number 3, mga professional na mawawalan ng tool. Like mga education TikTok creators tulad na nagtuturo ng, syempre, yours truly, financial literacy, o yung mga iba nagtuturo naman about language, yung mga iba nagtuturo about medical. So, in other words, maraming maapektuhan. Ang malaking usapan, ito, bakit ba talaga binaba ng Amerika ang TikTok? Because of security and privacy.
Kasi nga, ang alam nila, it's a Chinese company, so expose ang mga data at information ng lahat ng mga American na talagang nasa loob ng platform. Kaya nga ito, Babala, asawa po ni Babalu. Yung pag-ban po ng TikTok app sa Amerika, hindi natin alam kung matutuloy o hindi. At kung natuloy man, syempre, kung nangyari sa Amerika, pwede mangyari sa atin. So, ang challenge right now for all of us right now, paano natin mapapanatili itang oportunidad din na ito? Hindi lang to tungkol sa TikTok ha. Ito po ay sa pagtitiyak na hindi natin masasayang ang anuman ang ating naumpisa. Number 1, tip ko po sa inyo, especially sa mga lahat ng mga co-creators ko sa TikTok, mag-diversify po ng platform. Kung ikaw isang negosyante, influencer, professional, simulan mo na yung mag-build ng presence in other platforms like YouTube, Instagram, Facebook. Huwag tayong umasa lang sa isang app. Ang principle po dito, never put your eggs in one basket. Diversification. Ako naman, bago pa ako pumasok ng TikTok, kapatid, may social media presence na talaga ako sa Facebook, sa YouTube, at syempre sa TikTok ang pinakahuli. Kaya as for me, right now, nagawa ko na po yan. Pero pag ikaw hindi mo pa nagagawa, umpisan mo na. Number 2, protektahan ang iyong data. Mas mag-iingat syempre pag bibigay ng permission sa mga app, di ba? Yung pagbibigay ng personal information mo. So, that's the second thing that we can do. Especially, mag-ingat-ingat po tayo sa mga phishing site, scamming site. Pangatlo, at syempre, ang importante is this, matutong maging flexible at pag-adapt ng trends. Because the only thing that is permanent in this world is what? Change. So, mag-adjust po tayo. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na mag-umpisa. Ang tagumpay ay nakasalalay kung gaano kakadali at kabilis mag-adapt. Alam nyo, ito lang mga ka-friendship. Walang duda. Marami pong buhay ang binago ng TikTok. Mula sa, again, mga negosyante, naghanap ng kanilang unang customers, mga influencers. Pero hindi natin tiyak ang hinaharap ng TikTok. Kaya paalala lang, walang platform na permanente. Kaya nga gusto ko ngayong itong gawin natin. Mag-comment ka sa baba. Sa palagay nyo, ikaw, sa palagay nyo, matatanggal din ba ang TikTok dito sa Pilipinas? Di ba? Ano ang pwede mong gawin kung mawala ito bukas? Pag-usapan po natin at mag-comment po kayo. Sana na-enlighten kayo sa episode na ito, pero at ultimately, we cannot live in fear, but we have to live in faith. At tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.